Magandang araw po sa lahat. Bago matapos ang taong 2023 ay naglabas ng update ang SSS tungkol sa SSS number 2023-013 para sa revised guideline para po sa annual confirmation o pensioners or tinatawag na ACOP program. Sakop na po nito ang taong ngayong 2024. Ang ACOP ay tumutukoy sa reporting ng mga pensyonado sa SSS taon na dapat gawin upang masiguro ang patuloy na pagtanggap ng monthly pension. Ayon sa ilalim ng Republic Act number 11199 or Social Security Act of 2018, ang mga sumusunod na SSS pensioners ay required na mag-comply sa ACOP program. Una, ang mga retirement pensioners na nakatira sa Pilipinas na may edad na 80 years old pataas simula po ngayong March 2024. Pangalawa, retired pensioners na nakatira po sa abroad. Patatlo, lahat po ng mga disability pensioners. Pang-apat, lahat po ng death at survivor pensioners at ang mga independent children sa ilalim po ng guardianship. Ang mga retirement pensioners po na nakatira sa Pilipinas na meron pong edad na 80 years old pataas ay maaaring mag-comply sa ACO program sa ilalim po ng iba't ibang sirkumstansya na ilalahad sa notification po ng SSS. Para naman po sa schedule ng compliance ng retirement pensioners ay ang month of birth po ng pensioners at pati din po ng mga total disability. Para naman po sa death and survivors naman po ay month of birth ng deceased member. Ganon din po sa dependent children sa ilalim po ng guardianship. Ang initial ACOP compliance, kung una pa lang gagawin ay dapat gawin matapos ang 1 year approved sa inyong pension benefit. Kung matagal ka nang nag-aakop at nag-aakop na po kayo, ito po ay sunod-sunod na taon-taon na po ito. Patatlo, pwedeng mag-early ACOP. Pero dapat up to 2 months prior doon po sa schedule dates. Halimbawa po, ang birth month po natin ay March, dapat mga January ay nakapag-comply na po tayo. So, paano po ba mag-comply? Manner of compliance and requirements. So, una po ay personal appearance or visual confirmation. Pwede na po tayo mag-over the counter sa SS branch office. Video conferencing sa SSS, prescribed for platforms po katulad po ng MS Team. Pangalawa, kung ayaw naman po natin ng personal appearance sa SS branches office or yung mag-visual confirmation, ang kailangan lang po natin ay mag-mail or mag-email o kaya naman po ipadala po natin ang ating mga dokumento sa ating mga authorized representative or guardians. Kung walang personal appearance or visual confirmation, pwede kang i-visit po ng SSS office personnel sa inyong home address na nakaregistered po sa SSS. At ang panghuli, kung papayagan po ng SSS na mag-akop via authorized representative sa napili pong bangko ng pensyonado. Gayun din, kailangan pong ibigay ang update na record mo sa SSS ng SSS pensioners, ang iyo pong home address, mailing address, email address, at mobile number po. So, kailangan din po na i-provide or ipakita po ang inyong Philippine Identification System Card number or ito pong National ID sa oras po ng inyong ACOP compliance kung available na po ito. Para po sa buong detalye ng revised guideline po ng ACOP program, puntahan lang po natin ang Philippine Social Security System sa kanilang official Facebook page po. At doon po ay mababasa po natin lahat ang about po dito sa revised ACO program po para sa mga SSS pensioners. Scroll lang nyo pababa, makikita nyo po yun guys. Meron pong ibinigay na link ang SSS para po mabasa po natin ang buong detalye about po dito. So hanggang dito po muna mga SSS pensioners. Sana po ay nakapag-akop na tayo para hindi po matigil ang ating mga pensyon.